Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Sinabi ng National Economic and Development Authority o NEDA na ang economic growth ng bansa ngayong taon ay dadalhin ng sektor ng turismo at konstruksyon. Ayon kay NEDA Undersecretary Rosemary Edilion, sa ilalim ng Build Better More ng pamahalaan, malaking factor ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa konstruksyon at andyan din ang turismo na sinusulong din ng administrasyon. Layunin ng gobyerno ang 6.5 hanggang 7.5% paglago ngayong taon, mas mababa ang mataas na target kumpara sa dating target na 6.5 hanggang 8% lago nitong nakalipas na taon. Ilalabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ang datos para sa fourth quarter at taong 2023 growth Gross Domestic Product o GDP sa Enero at 31. Ang una nang sinabi ng Department of Tourism o DOT na kumita ang industriya ng turismo ng mahigit 400 bilyong piso sa unang 10 buwan ng 2023 na tumaas ng 170%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakakuha ng investments na lagpas 1 trilyong piso ang mga proyekto na nasa ilalim ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE Law. Ayon sa Department of Finance o DOF, nakapag-engganyo ng 1.1 trilyong pisong halaga ng investments ang CREATE Act mula Agosto taong 2021 hanggang sa katapusan ng 2023. Ang mga proyekto ay inaasahang makapaglilikha ng mahigit 100,000 trabaho. Inaprubahan ng Fiscal Incentives Review Board ang 51 aplikasyon na layuning magpundar ng mahigit 840 bilyong piso na inaasahang makapaglilikha ng halos 33,300 trabaho. Samantala, 881 aplikasyon ang inaprubahan ng mga investment promotion agencies na makakakuha ng 207 bilyong halaga ng investments at inaasahang makapaglilikha ng lagpas 69,000 trabaho. Naging batas noong 2021, ang CREATE Law ay dinisenyo na magbigay ng tulong sa mga negosyo na bumabangon sa pandemya sa pamamagitan ng pagbaba ng corporate income tax rates at rationalized fiscal incentives. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas ng 22% ang bentahan ng mga sasakyan nitong 2023, lagpas sa target ng industriya kung saan malakas pa rin ang demanda kahit mataas ang inflation at mga interest rates. Sa isang ulat ng pinagsamang report ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI at Truck Manufacturers Association o TMA, ipinakita na ang kabuang benta ng sasakyan nitong nakalipas na taon ay umabot ng halos 430,000 unit. Tumaas ito ng 21.7% mula sa halos 353,000 units na nabenta noong 2022. Sa isang pahayag, binigyan diin ng CAMPI na ang malakas na benta ay dahil sa matikas na demanda, madaling pagkuha ng credit at pagpapaganda ng supply sa lahat ng brand ng sasakyan. Sinabi ni CAMPI President Romel Gutierrez na malakas ang bentahan nitong 2023 at excited sila sa mangyayari sa 2024. Mula Enero hanggang Disyembre 2023, ang bentahan ng commercial vehicles ay lumandag ng 20.7%
sa lagpas 320,000 units habang ang bentahan ng passenger cars ay umakyat ng 27.2% sa lagpas 109,000 units. Ang mataas na bentahan sa commercial vehicles ay dulot ng pagtaas ng 30.5% sa mga Asian Utility Vehicles o AUVs at 18.3% paglago sa mga light commercial vehicles. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.